Tama ba na? Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa ating Diyos sa umagang ito na muli tayong binigyan ng bagong pag-asa dahil tayo naman po ay nagtagumpay sa magdamag na tayo binigyan ng kalakasan ng Panginoon. Naranasan natin yung iba yung blessing o biyaya na nagmumula sa Diyos na ginising tayo ng may kaluwalhatian. Sa oras na ito tayo patuloy na magsama-sama sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay patuloy na paunahan ng gawain ng ating umaga dito sa morning devotion. At ako'y nagagalak sa Panginoon at nagpapasalamat at sa pribilehiyo na magamit niya sa umagang ito. At ang gawain nga po pala na ito ay pinangunahan ako po ay pastor dito sa DFC Balagtas, Bulacan na pinangunahan ni Pastor Joel at ng Pastora Neberisa sa kanilang pangunan sa katapatan ng Diyos at habag niya patuloy tayong pinagtatagumpay ng Lord. Sa umagang ito, tayo po ay patuloy na pagpalain muli ng Diyos sa umagang ito. Tayo muna po ay manalangin. Hallelujah. Salamat nga po o Diyos na kami muli ay patuloy mo Panginoon na biniyayaan, binigyan ng panibagong lakas, restoration Panginoon sa umagang ito na kayo ang Diyos Panginoon na mabiyaya. Hallelujah. Salamat po Panginoon dahil kayo na muli Panginoon ang patuloy na nag-i-impart sa amin na kayo ang Diyos Panginoon na patuloy na magiging pag-asa namin tulong. At sa oras na ito Panginoon, ano man po yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa inyong dakilang harapan, patuloy namin hingin ng pagsisiyasat, kapatawaran o God. Kung may nakita kayong karumihan sa amin o God, at sa oras na ito sa aming pagsasalo at pagbubulay-bulay ang iyong banal at kapangyarihan salita, hiningi po namin Panginoon ng kapangyarihan ng banal na Espiritu siya manguna sa amin at patuloy ng bigay Panginoon ng kapangyarihan ng pangunawa upang ito'y patuloy namin ma-receive ng buhay maging pagpapala sa aming buhay. Salamat nga po, ako nga abang lingkod sa inyo nga po ako mahawak, kayo nga po Panginoon na maglalang sa aking labi at aking pagpapala at kadakilaan mo lamang po ang aking masambit sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa umagang ito. Tayo muna po umawit ng isang awitin ng Diyos ng pag-asa. Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan, sa mga panghihina at kabigatian, Diyos ng aliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kaagapay at matatakbo, Diyos na laging nakalaat. Kayo o Diyos, kayo o Diyos ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming ninanasan, sa aming buhay bibigyan kalugkuran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Aming Diyos, sa aming
parang parangalan ng iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Tunay nga po na kayo ang Diyos na mabuti ang kanan. Tunay na maparangalan ng buhay na ganap na bigay niyo sa amin. To you the highest praises and glory. Salamat po sa umagang ito mga kapatid. Tunay nga po na salamat ko sa Panginoon na tayo ay muli nagkasama-sama sa umagang ito upang patuloy niyang punuin ng kanyang dakilang presensya at pag-asang siya lang ang tunay na Diyos na tapat, natutulong sa atin. Hallelujah. So umagang ito, inaanya akong bawat isa na tayo buksan ang ating Biblia. Marahil alam ko na alam niyo na itong ating pag-aaralan sa unang Korintiyo chapter 1 verse 4 hanggang 9. Pero dito lamang po tayo magpo-focus sa 8 and 9. Basahin din po natin yung 4. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapalang ang gamit ko pala ay poimen. Pero mamaya dito ako gagamitin ko yung ASND. Dito ko lang babasahin. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamagitan ni Kristo. 5. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at kaalaman. 6. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo. 7. Kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. 8. Dito po tayo. Kaya gawin ninyong matatag hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoon Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa Kanya na Kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa Kanyang mga salita na nabasa na sa umagang ito na dito tapat ang Diyos na tumawag. Tunay nga po na tayong mga anak ng Diyos ay may isang makapangyarihan at tapat na Diyos na tumawag sa atin bilang Kanyang mga lingkod. At tayo pinagkatiwalaan ng kamanghamanghang bagay na ito'y nilalakaran natin at niyayakap natin sa oras na ito. Pero ang pinapamanik ng Panginoon sa oras na ito, yung sabi niya, pinapanatili niya tayo sa lahat ng bagay na ating niyayakap. Amen po. Dahil unang-una, siya yung pumili sa atin at hindi naman tayo ang pumili sa Kanya. Tunay nga po mga kapatid na sa buhay ng inyong lingkod, ako din ay nagpaumpisa sa maraming katanungan na kaya ko ba ito? Dati nagtatrabaho lang ako at kasama ko yung mga iba dyan kapatiran natin na nasa Taiwan. Ang goal ko lang ay patuloy na isik kung ano yung mga desire ng aking puso. Makapag-provide sa pamilya at maging good provider. Pero ang Diyos na pumili ay tapat at talagang naunawaan ng inyong lingkod o naunawaan ko na napakahalaga pala ng pagkakapili ng Diyos. At doon sa pagkakapili niya, talagang siya din yung nagbibigay sa atin. Sabi nga dito sa ating binasa sa 5, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayong naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at kaalaman. Sa biyaya at habag ng Diyos na na-engage ako sa gawain ng DFC dahil iba naman yung kinalakihan kong Christian family. Dahil talagang tumimo sa akin yung salita ng Diyos sa grema. Kaya nagpatuloy ako sa gawain ng Diyos sa DFC Anan. Doon po ako nagmula at nakilala ko nga po ang pamilya Masaredo, pamilya ng Pastor Paul Masaredo. At patuloy na binigyan ako ng pagnanasa na Lord,
kay sarap pala na maunawaan ang iyong kalooban. Kay sarap pala na patuloy na magamit mo sa inyong kaharian. At nagpatuloy yung biyaya ng Diyos na hindi naman po masasabing smoothly. At dun sa pagkakatapos ko nga po ng aking kontrata, hindi na po ako nakapagbalik pa dahil nalock tayo nung pandemic, December yon, dahil nagkaroon ako ng problema sa kamay sa aking trabaho. At niloob nga na muling i-follow up ng Pastor Joel dahil kailangan na daw magpatuloy ng maayos or may talagang consistent na gawain ang balagtas. So, kinontak niya ako. At ito na nga po, in short na story, sa 2 years na po ng faithfulness ng Lord, marami pong bagay na nangyari, pero tunay nga ang salita ng Diyos na tayo ay sa pakikipag-isa natin sa Panginoon, pinalalago tayo ng Diyos sa mga bagay na hindi naman natin nakasanayan. Isa rin ako sa mga takot magsalita sa harapan. Hindi ko alam sasabihin, nanginginig. Even umawit, hindi ko rin kaya. Pero dahil sa glory ng Lord, sa katapatan niya, sabi nga doon sa salita ng Diyos, sa Pilipos 2:13, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng pagnanasa at kakayanan, magawa natin ang kalooban niya. At ito yung kalooban ng Diyos, na tayo patuloy na maging makapanatili sa pinagkatiwala niya sa atin. At tayo ay, sabi nga doon, lagi nagpapasalamat. Sabi dito, lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay sa inyo sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa, sabi ni Apostol Pablo. Na tayo man, ganun din nararanasan natin, lalong-lalo na sa mga tinanggap nating pagpapalang mensahe kahapon sa Foundation Day. Napuno na naman tayo ng kakaibang sigla, kakaibang pinanggagalingan ng pag-asa na sa mga buhay ng mga ginamit niya. Tayo nagpapasalamat dahil natuturuan tayo na e-enhance yung ating kinakapitang pananampalataya. Dahil ito'y kalooban ng Diyos. At dito, sa pananatili, doon nga po sabi nga po dito sa Yes&E, pananatiliin niya kayong matatag sa pananampalataya hanggang sa katapusan. Dahil sabi nga po, siya yung nagbibigay ng kakayanan. Alam natin na in the other part of our lives or sa kabila ng ating pong buhay bilang anak ng Diyos, talagang merong part sa atin na nag-i-struggle. Amen po ba? Dahil alam natin na malinaw ang ating mata na nararanasan naman to na makikita natin yung mga sitwasyon, mga pangailangan, yung sinasabi nga ng Panginoon na sa atin, advice sa atin na kahit na pagtagumpayan niya ang mundo, sabi niya, hindi magiging madali. Kaya magpakapatalag tayo. Di po ba? Doon sa gawa. Sa aklat ng Jan, na He conquers the world. Pero sa ating pong buhay, yung Diyos na nangako, Diyos nagbibigay ng kakayanan, Diyos na nagbibigay ng tulong sa atin, ay gusto na tayong panatiliin sa mga bagay na ginagampanan natin. Unang-una, to glorify Him, para mapapurihan siya. At pangalawa, gusto ng Diyos. Kaya tayo pinapanatili niya na makasama niya sa takdang panahon. Amen po ba? Kaya, alam niyo po, dahil kagahapon niya po galing tayo sa isang gawain ng foundation, talagang hindi ko alam kung ano yung share ko sa inyo. Naatasan tayo ng ating tagapanguna na yun nga, ako daw ang mag-lead ngayong umaga, na kaba at takot kasi first time po at yun nga po, hindi ako sanay sa mga ganito, live, nabo-broadcast lahat lahat ng mga makakasama sa gawain, makakasama, makikita kung paano ka magsalita,
makikita kung paano ka mag-deliver at yung fear natin ay hindi mawawala. Pero yung isang Diyos na talagang niyayakap natin, isang Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayanan at nung saya at galak sa puso natin na ititindig niya tayo. Diba? Sa lahat ng sitwasyon na binibigay niya sa atin, kung tayo ay naatasan, binibigyan niya rin tayo ng kagalakan na masunod ang kalooban niya. Amen po ba? Dahil ang Diyos, hindi niya tayo ilalagay sa sitwasyon. Sabi nga dun sa salita ng Diyos sa Korinto na hindi natin makakayanan. Kaya sabi dito, bibigay lamang po ako. Sorry, baka maano ko. Madali lang po pala ang oras pag umaga. Sabi dito, kayo gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesus. May lang po, may 3 bagay lang akong iiwan sa inyo na puntos. Sabi po dito na mapapanatili tayo. Unang-una, kailangan anawin natin na yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay talagang Diyos ng ating buhay. Kapag yun kasi ang nagrerema sa atin, nagiging sandigan natin. Masyado na pong iiksi ang oras kapag bumasa po tayo ng verse. Nagiging sandigan natin, tunay nga na matatag yung ating kinakapitan. Dahil simula pa lang sa history ng kadakilaan at mga kamanghamang bagay na ginawa ng Diyos mula sa una, sa lumang tipan, siya'y Diyos na tapat ng kanyang pangako. Hindi niya pwedeng hindi gawin. Di po ba? Pangalawa, sabi po dito, kailangan alamin natin yung ating sinusuong. Dahil doon nga po sa sinabi ko kanina, ang Diyos naman ang pumili sa atin. Kapag alam natin yung Diyos na pinagpaglilingkuran natin, mapapanghawakan natin yung mga bagay sa Kanya. Dahil unang-una, napakaraming privilege na binibigay ng Diyos. Una, maging anak niya, tagapagmana niya, at magagamit pa natin yung mga bagay na nasa sa Kanya because of sa banal na espiritu na pinagkatiwala sa atin. Sa mga bagay na yun, doon sabi nga po sa ating binasa, sapagkat sa pakikipag-isa niyo pinalago kayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Dahil ang Diyos ang kumikilos sa atin na habang niyayakap natin yung paglilingkod sa Diyos, yung ministry, na aware tayo dun sa mga bagay na ipinamanik sa atin ng Diyos na hindi naman magiging madali ang maging Kristiyano. Ang Panginoong Hesus din ang nagsabi na kahit na-conquer niya ang sanlibutan, meron paghihirap. At ang gusto ng Panginoon, ang gusto ng Diyos, maging kabahagi tayo ng hirap na yun. Dahil may glory sa uli. At ang gusto ng Diyos, na siya yung napapapurihan sa ating buhay. Dahil siya nga yung pumili sa atin. Sa ating nilalakaran. Sa ating niyayakap. Tayo ay gusto niyang punuin ng kamanghamanghang bagay na siya ang pinagmumulan. Amen po ba? Kaya, sa umagang ito, hindi ko po alam bakit ako napupuno ng kagalakan. Dahil, sabi ko nga po, hindi naman din masasabi kong madali para sa akin. Dahil nung ko nga, sinabi po ng Pastor Joel na kailangan natin iayusin yung gawain. Yung asawa ko po ay kumbaga umakbang para po sa anak namin magkakalis. So, ng ibang bansa siya. So, ako po ay nag-iisa at that time. Papasok pa ako sa Bible school.
meron pa rin akong pamilyang kailangan asikasuhin dahil nga that time baga kailangan akong breadwinner, at sa pagiging breadwinner kailangan mong isipin din yung pangailangan ng pamilya mo. At may pamilya din akong sarili na tinataguyod. At dahil nga po sa maikling istorya, binibigyan niya tayo ng kakayanan, hindi lang kakayanan, pati yung lahat ng promises niya na kung paano yung mga minuno natin, yung mga karakter sa Bible, na-receive nila yung katapatan ng Diyos. May uwak, may garito, may kamanghamang gawa. Amen. Naranasan din po ng ibang abang lingkod. Naranasan ko din po yun, na kung paano yung pagba-Bible school ko, hindi ko alam kung saan kukuha. Dahil yung amin lang naman pong ay napapasok lang sa pagkakolehiyo ng aking anak. At yung pangailangan pa ng gawain, alam naman niyo po, pag nagpa-pioneering that time at nagpa-pioneering tayo this time, pare-parehas din naman po na talagang kailangan mong lumuhod sa pananampalataya. Kailangan mo na sa Kanya kumapit at salamat sa salita ng Diyos na kapag Siya ang naglagay sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Pananatiliin niya tayong matatag, kagaya ng sinabi niya sa ating lingkod sa Josue 1:9. Saan man tayo pumaroon, Siya ay isa sa atin. Kaya maging matatag tayo. At nagpapasalamat ako sa Panginoon, mga kapatid. Hindi ko man alam ang mga sitwasyon ng bawat isa sa inyo diyan nakasama ko sa live, na kung ano yung naging mensahe ng kahapon sa Foundation Day, yung full armor ng God, i-claim natin at patuloy natin maging kagalakan, kasi kailangan natin yun, na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, walang bagay siyang pagkakalob sa atin na hindi niya tayo sasamahan. Dahil sa buhay ng inyong lingkod, salamat. Yung anak kong isa na nagka-college ay nakakatuwang ko sa ministry. Tapos, nung una, dalawa lang kami. At ang Pastor Joel, ipapunta-punta lang dito sa Balagtas. Dahil malayo naman ng kanyang bahay. And yun. So, maraming mga bagay sa kahapon na hindi rin naging madali. Pero nga, pag nasa iyo, or pinangahawakan mo ang pangako ng Diyos, yung promises niya, yung salita niya, kaya bibigyan kanya ng kakayanan na hindi mo inaasahan. Papalaguin kanya sa mga bagay-bagay. Sa Diyos po ang kapurihan. Kilala po ako ng mga ibang kapatiran na kasama natin sa live, dahil nakasama ko nga din po sila sa Taiwan. At kung paano ako nakakaharap sa inyo sa umagang ito, isang dakilang biyaya ng Diyos. Nang plano niya, sama-sama tayong panatiliin na maging matatag sa lahat ng pinagdadaanan natin. Salamat sa mga tagapanguna natin. Salamat sa mga ginagamit sa atin na enhancer natin sa pananampalataya na mas nauna sa atin. Kaya patuloy tayong magpasalamat sa ating mga tagapanguna. Pagpasalamat natin sa Panginoon dahil sa kanilang buhay, nalilid tayo doon sa mga bagay na kalooban ng Diyos. Dahil kung wala sila, saan ba tayo pupulutin, di po ba? Sila din yung ginagamit para sa maraming bagay. At dahil yun nga yung bagay na sinasabi dito, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo sa pakikipag-isa ninyo. Na whatever the needs of His child, diba, kung ang ama ng isang bata, bibigay niya yung lahat ng pangailangan nito hanggang sa lumaki ito. Ganon din sa atin. Kapag tayo pinili ng Diyos, tapat siya na tumatawag sa atin. Kapatid, ano man ang mga sitwasyon hindi man namin nalalaman, o hindi naman tayo nagkakaalaman ng mga sitwasyon,
patuloy tayong magalak sa presensya ng Panginoon. Dahil yung kagalakan na yun, i-depart niya sa atin yung mga negative vibes. Yung mga negatibong ini-inject ng kaaway dahil suot na natin yung full armor na tinanggap natin sa salita ng Diyos. Ginagamit na natin yung kalasag na gustong at pinapagamit sa atin ng Diyos. Amen po ba? Kay sarap nga po sa presensya ng Panginoon. Hindi kalugihan na maglingkod sa Kanya. Na yun nga po mga sitwasyon ng inyong lingkod, dating mahirap, unti-unti niyang inaayos. Nagiging maayos ang sitwasyon ng pamilya ko na habang naglilingkod ako. Yung mga bagay na mahirap dati, unti-unti niyang pinapagaan. Kasi pinapanatili niya tayong matatag. Hanggang sa mga mag-mature tayo sa kagustuhan ng Panginoon. Dahil yung ating paglilingkod, sabi ko nga po, para rin tayo nag-aaral. From nursery, from grade school, high school, hanggang sa graduate. May mga proseso. Sa pananatili natin, nagiging matatag, pinapanatili niya tayo. Na-enhance din, nagmamature din ang ating kakayanan. At yun yung katapatan ng Diyos. Ang dapat lang nating isipin, ang dapat lang nating panghawakan. Una, hindi nagkamali ang Diyos na piliin tayo. Pangalawa, tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Pangatlo, sa katapatan niya yun, hindi niya tayo pababayaan. Kailanman, mga kapatid. Ano man yung mga hangs up natin, mga self-pitiness natin, yung mga bagay na negative natin sa atin, kayang alisin yan ng Panginoon. Amen. Kasi pananatiliin tayong matatag ng Diyos. Hallelujah. Sa umagang ito, mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil sa mga salita niya, sinasabi niyang dito dinedeklara sa 9, hindi po tayo magtatapos. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa Kanya. Dahil walang bagay na ginawa ang Diyos na hindi niya tatapusin. Kasi siya ang author and finisher. Amen. At yung mga bagay na yon, kapag ating ninilay-nilay, kapag ating sinapuso, kapag ating hinawakan, sinandigan, siya ang Almighty God, siya ang author and finisher, siya ang ating Jehovah Jireh, siya ang ating Jehovah Rapha. Lahat and everything is a sovereign God. Ano pang bagay? Di po ba? Yung hindi natin pwedeng maging sa Panginoon. Hallelujah. Kaya patuloy tayong mapuno ng kagalakan, magpasalamat sa lahat ng sitwasyon na kahit hindi namin alam o hindi natin alam ang sitwasyon ng bawat isa sa atin, may Diyos na tutulong sa atin, mga kapatid. May Diyos na umaalalay sa atin. Ang gusto lang ng Panginoon, pagkatiwala natin sa Kanya. At kung minsan, paano ba nakakapagtanong tayo? Tuturuan tayo ng Espiritu ng Diyos. Minsan, ang gusto lang kasi talaga ng Panginoon, magkaroon tayo ng talagang dependency sa Kanya. Magkaroon tayo ng kapakumbabaan sa Kanya. Siya ang gusto ng Panginoon. Siya yung nangunguna. Hindi tayo ang nangunguna. Dahil siya naman ang pumili sa atin. Amen po ba doon? Meron po bang leader na ang gusto nasa huli? Kung ang leader natin ng Panginoon, dapat siya yung nasa una. Kasi siya, sabi nga ng Pastor Paul sa kanyang devotion, sa Dragon Boat, yung taga-timon ang laging nangunguna sa pagsagwan ng mga nandun sa ano. Siya yung nagtitimon. Ang Diyos din ang magtimon sa atin. Kaya sa pagtitimon ng Diyos sa atin, pagbibigay niya ng pangungusap, kung ano yung dapat natin gawin, yun yung bagay na magpapalakas sa atin, magpapatatag,
at hindi niya tayo ililid sa mga bagay na hindi karapat-dapat. Kasi pinapanatili niya tayo hanggang sa takdang panahon. Amen po ba? Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Nawa, salita ng Diyos ay patuloy nga po. Hindi ko na po pagkakahabaan dahil alam ko naman po na marahil yung alam naman po natin na lahat tayo engaged na sa gawain. Isang paalala lang po ito ng Panginoon sa umagang ito na hindi dapat tayo mag-alala. Pananatiliin tayo ng Diyos. Tapat siya. Hallelujah. Tayo po manalangin. Salamat po o Diyos sa umagang ito. Salamat nga po dahil tunay nga po niyayakap niyo kami sa inyong pagkatawag sa amin o God at sa pagyakap namin Panginoon sa inyo. Nariyan kayo palagi. Kaya buong puso kami nagpapasalamat dahil kayo rin ang nag-e-enhance ng aming abilities. Kayo din po Panginoon ang patuloy nagbibigay sa amin ng tulong para patuloy na mag-mature ang aming mga bagay o patuloy na pagpalain niyo ang aming mga kakayanan sa paglakad namin sa inyong kalooban. Kung paano niyo pinupuno ng inyong kapangyarihan araw-araw sa inyong mga salita. Na patuloy na tumimo sa aming mga puso na kailangan namin laging rooted sa inyo. Laging sa inyo nakasandig. Hindi sa mga bagay na pansamantala lang o God. Tunay nga na mararanasan namin ang pananatili kung sa inyo kami laging nakatingin. Kung kayo ang nagiging kagalakan ng aming puso, ng aming kapangyarihan ng aming isipan, O God, ang iyong mga salita ay aming panghawak, O God. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga anak mo. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa at kung sino man makakapanood nito. Kayo nga po nakakaalam ng sitwasyon mo. Kayo nga po ang patuloy, Panginoon, na tumulong sa kanila. Na walang bagay, Panginoon, na hindi mo sila pagtatagumpay. Kung paano nagtagumpay ang mga nauna sa aming mga lingkod, ganun din po kami, Panginoon. Ibinibilang mo kami sa parada ng tagumpay, O God. Kaya sa umagang ito, Panginoon, salamat po sa buhay ng aming tagapanguna, ang Masaredo family, ang Pastor Joseph, Mami Mars, ang sambayan ng Pastor Masaredo family, O God, ang DFC Sentro, ganun din po, Panginoon, ang Pastor Joel at ang kanyang may bahay, Pastor Never, ang kanyang buong pamilya ng Pastor Paul, sa kanilang buhay na ginamit mo sa amin upang kami ay patuloy na masalig sa pananampalatayang meron kami, O God. Thank you, Panginoon. Sa umagang ito, patuloy nga po namin sa inyo ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati sa inyong makapangyarihang pangalan. Salamat po aming Ama, minsan pa. In Jesus' name, Amen. God bless po sa bawat isa. Isang kagalakan po sa inyong lingkod na makasama ko kayo sa umagang ito. God bless po kung sino man po kayo. Kilala ko lang sila sa pangalan, pero good morning po. God bless po sa bawat isa.